Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Sec Joel Villanueva. Bakit Sec? Baka senator ito. Basta ito yan, oh. Sabi dito, katotohanan at ebidensya ang dapat panghawakan, hindi ang mga narratives, fabricated stories at false accusations. Huwag basta maniwala, maging mapanuri. Ang kanyang statement ganito, wala talagang ebidensya, lalo walang kaso na isasampa upang idamay sa flood control project anomalies. Walang resibo maipakita kaya walang kaso. Maging mapanuri at huwag manghusga ng walang malinaw na katibayan. So, sa pagkakaintindi ko, kung totoong statement niya ito, ina-address niya ang taong bayan na nambabatikos sa kanya. Kasi sa totoo lang, ang daming bumabatikos sa social media. Yung mga ito, post tungkol sa kanya, halos 90% ng mga netizens, tinatawanan siya at galit sa kanya. Tingnan natin ito Ilan ang isang oras pa lang ito pagka-post. 893 ang nag-react. 741 ang tumatawa, 21 ang galit. 77 lang ang nag-like. Ibig sabihin, yun ang sinasabi ko, halos 90% tinatawanan itong mga pahayag na ito ni Senator Joel Villanueva. Kakaunti na lang ang naniniwala sa kanya. Ito, mga comments. Senator Villanueva, kung makalusot mo tungod kay walay resibo, pero naay Ginoo nga nagtan-aw sa inyo, especially sa iyo dahil alam mo kung ano ang totoo. Agree ako dito. Posible, sa buhay na ito, mundong ito, wala talagang maipakitang ebidensya kay Senator Joel Villanueva. Ibig sabihin, maalala ko tuloy si Attorney Edward Checo, kung tinanggap mo si Jesus Crispin na yung tagapagligtas, bago ka nang nilalang, wala na ang mga kaso. Biblical passage ito, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So dahil bumaliktad si Joel Villanueva, kumapit siya kay Jesus Crispin, yun na walang kaso. Talagang wala nang ebidensya. Ligtas na siya ngayon, as in, wag na tayong mangarap pa na masasampan siya ng kaso. Kaya yan, sinasabi niya na wala namang ebidensya. So wala silang maisampang kaso sa akin. Correct, wala talaga. But, ang Diyos, nakatingin. Ito, paulit-ulit kong sinasabi yung example ko na bawat tao, bawat buhay natin, ako, may nakatutok na CCTV camera sa buhay ko, 24/7. Lahat ng ginagawa ko, lahat, pati nasa isip ko, kitang-kita ng Diyos. Lahat ng ginagawa ni Senator Villanueva, kitang-kita yan ng Diyos. Lahat ng ginagawa ni Jesus Crispin, kitang-kita yan ng Diyos. At balang araw, pagharap natin sa hukuman, kasi may judgment All of us, kung naniniwala tayo sa Diyos, huhukman tayo ng Diyos. At pagdating ng paghukom na yan, I just don't know. Baka sabihin na, Lord, di ba napakalaki ang simbahan namin, Jesus is Lord, worldwide pa nga yan Ang tatay ko, bishop. Ako, I don't know, bishop pa rin ba siya? Senador ako. Anong isasagot ng Diyos sa kanya? Bahala ng Diyos. Basta ako, pagharap ko sa Diyos, ang hatol sa akin, guilty. Bakit? Makasalanan ako Guilty. Kaya lang, mayroong tinatawag sa Bible na Book of Life. Ano yung Book of Life?
if anyone's name is found not written in the book of life, he will be thrown into the lake of fire. Dalawang libro kasi yan sa Judgment Day. My book of works, my book of life. So, sa book of works, lahat ng ginagawa ko sa mundong ito, recorded yan. Lahat ng ginagawa ni Senator Villanueva, recorded yan. Dahil recorded, makasalanan ako, guilty, hell. Kailang titignan ngayon sa book of life. Kung nakasulat ang pangalan ko sa book of life, acquitted ako or pardon. Hindi ako dadalhin sa impyerno. Bakit? Dahil yung may susulat sa book of life, yung mga tao na nagrepent sa kanilang makasalanan at tinanggap si Jesus Christ as their personal Lord and Savior at gumawa sa kanyang kalooban. Kasi not everyone who calls to me, Lord, Lord, makakapasok sa langit. On that day, I will say to them, get away from me. Anong Lord, Lord na ang Lord mo iba? Jesus Crispin ang Lord mo. Get away from me. Ang makakapasok lang sa langit, yung mga taong gumagawa sa kalooban ng Diyos. Kaya tama yung nakalagay sa James, faith without works is dead. Kasi kahit ang mga demonyo, si Satanas, naniniwala rin sa Diyos. Kailang ang trabaho nila puros masama. Kasi demonyo nga eh. Devil. Oh. Kaya, good luck. Kung walang kaso, walang ebidensya, congratulations po, Senator Joel Villanueva. May you live a long and happy life. At see you sa susunod. Kung saan man yon, I don't know. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa tabangan na Mugyero, sumuna ni tsura sa iyang atop. Sumuna ni ang kadagkuon sa buslot sa iyang balay. So ang diri dapit gisapahan ng og silupin. Maklaro manggani ang buslot. O gipang kuanan og mga sako. O karon mo na ni Angero nga among gihatag ng pulis atop sa balay ni Angkol. Tayda si Dan. Pasayo ko rin TikTok pagpungat. Ug karon human na gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Sige. Ay, salamat sa Ginoo sa nagtawang sa sin kay napulihan na gyud ang akong atop sa 5 na ka tuig. So lima na to katuig Oo. mo atop ante so bago pa napulihan. O bago pa gyud napulihan na gyud. Sa kalisod, so dili gyud ni maka na,
karon nagpasalamat ko kay napulihan na gyud ang among sin. Salamat kay ante. Salamat.